station of the cross. But during Easter, hindi natin ginagawa yung way of life, yung way of resurrection, that you also visiting 14 churches or 7 churches, and you pray at least 2 stations. No? 2 weeks ago, we had our pilgrimage in some of the churches in Pampanga. Although I am a priest, and during our coronation year, sabi ko nga, to be honest, never namin gawa yung way of the resurrection. We prayed a certain prayer about the resurrection, but we never did yung katulad na ginagawa during Lente na mag-station of the cross. Of course, it was my first time, kaya ako aminin, at talagang early in the morning, of course, I have to wake up at 4 because you have to attend Mass at 6 in a certain church dito sa Bulacan. Doon pa lang okay na nasa, but you know, dahil it's a new experience for me, nagdakasal. Hindi ba yung sabihin, hindi kami nagdakasal, no? Kasi we are religious and we are Carmelites. So, yung gano'n, very tiring pala. Kasi visiting from one church to another, one place to another, buti yung nakalapit lang dito sa Pampanga. But then again, only kami almost 10 na. Very tiring. Yung pag-joke ko, na may kasama ko sa sulit, okay na yung mga kasama ko because they knew me. Ay kahapon, ganun ko din, sumama uli ako, sabi ko, wala akong kanal because I'm in close to this group, kaya sumasama ako. Parang yung pera namin, yung banda mula ng sulit, yung kahit abang itong talo, o gano'n. Ang mga nakita ko sa pagdarasal, we're not just praying for ourselves, for our intentions, but the rule that leads us, He prayed a lot for others. Ang haba kaya ang haba ng ending ng conclusion, nakita ko natin sa pangalan ng Nelson del Rosario. So, pero really appreciate it. Yung nga lang mga bibigunan nila sa tayo, kumakainin talaga ako kasi init na sa pagod. Kaya gusto kumama ulit dahil may kasama kaming iba yung ginagawa kasama. So, sa area ko sa Batangas, so simula pa na ako asahan, yung the usual asahan ng mga kaibigan ng Batangas. Eh, siyempre, habang kumakain na bibisita ng mga churches sa Batangas, gamay ko na ang iba na kahit pakikit si Tigayin ko talaga. Ay, siyempre, papapon, ang init. O, gano'n. Hanggang sa last church na nag-visit ng sa Tegan, buti na lang, kaya pray na, maganda ako para magkakapos ng mga. Paglabas ko, muna ako sa kanila, hindi ako magiging yung simbahan. Akala ko ito, to end our pilgrimage, our prayers, they will end it with praying the Rosary. Kasi Wednesday, kasi hindi namin, sabi ko, hindi na natin natatapos yun. Lubin na natin sa Arlington Kansas because we have to go because masasara yung last church of Reverend. Kaya, alis na tayo. I thought they are praying the Rosary. Hindi pala. Kaya lumabas ako and then huli ng water. Exactly may mga nagmamarites na mga driver o mga tao na matraffic po sa puntahan namin kasi our last plan is to visit the headline. Pauwi, video sa puso. Pero ganun pa man, hindi na pwede nila sa traffic kasi natin sa Pilipinas. Yung biruan namin, nasa Canada, sabi dito sa akin, yung sa lugar ko. Tapos yung pag-biru ko, habang sabi mo tayo sa huli kami,
na rosary, sabi ko, tapos na ba, hindi ko pala, sabi ko, okay lang. Pagdating doon sa exit, papunta sa amin, sa kabayan ko sabi ko, ibaba na naman ako, at uwi na lang ako. Yung nag-try sa amin, ni si Kuya, kasama namin sa grupo. Sineryoso niya, inihinto ako, sabi niya, bababa ka pa niya. Ha? Bababa yung dito sa highway. Hindi ganun na. Sige, bababa ako, uwi ako, ikaw ang visa mo sa first time. Pero importante sa akin personal as a Christian. Yung na-appreciate ko siya kahit hindi nagkaroon ng itunan nasa kanya, hindi naman nagkagay mo na sanay naman ako. Tumahimik na lang ako kasi magsubig pa ako ng todo. Yung baka hindi na nila mag-take yung susubig. I really appreciate na ang pagdarasal ng Biblia uses the way of the resurrection, the way of the life. We're not just praying for ourselves. We pray for different communities. We pray for others. At mas maganda na ang prayers natin is not centered doon lamang sa mga sarili nila o sa sariling grupo namin. Yes, it's very tiring. Pagdasal mo sa lahat ng simbahan na inisip mo. But that is ang inasahan ko. And that is precisely ang message na gusto ibigay sa atin ni Jesus in our gospel today. My dear friends, as Jesus prepared His disciples, totoo, he did not pray for himself. Ipinagkasasal niya ang lahat ng kanyang mga alagad at ang kanyang mga sumusunod. Lahat ng mga disciples niya. He interceded for their protection, their unity, their strength, and his heart was turned outward. Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagmamalasakit para sa kapwa at para sa ibang tao. E tayo, my dear friends, my dear brothers and sisters, what about us? When we come before God in our prayer, ang focus po ba ng ating prayer ay always in ourselves. Kapag tayo nagdasal, kapag ganito, is for prayer, the Eucharist. Pag nagdasal kayo, ang ipinagdasal nyo ba, sarili nyo lang, o you pray for others? Are we the constant star? Are we the center of attraction of our conversation with God? Or sometimes, isinasagtaliwan muna natin ang ating mga sarili na mga hangain at mga pangangailangan to pray those we love, trusting that God who knows all things, na nalitindahan, naiintindihan at nalalaman niya ang ating laman ng mga puso. Ganun din yung mismong ating pangailangan. Because sabi nga, before we pray to God, alam na naman niya yung ating intensyon. Alam na niya yung ating pangailangan. Kaya sana, matuto tayo ng magdasal not for ourselves, but for others. God is all-knowing. He sees every joy. He sees every burden. Lahat ng ating mga challenges at pagsubok na dinadala natin, ang lahat-lahat
mga lalaki natin sa buhay, batid ng Diyos. And because He already knows, perhaps we are told by casting madalas ang ibang tao o ating kapwa ay our prayers. Hindi lang puro ako, katulad na siya sa atin ko, hindi lang puro si Aiko, ako. Nakulang na lang yung pangalan mo ay gawing Aiko dahil palagi na intensyon ng pananalangin mo ay ikaw, nakasentro sa iyo. Kung naman natin ipagtaro, na magdasal din yung ating ipagdasal ng ating kapwa. This does not mean we stop living our personal intentions, obligations before God. Not at all. But it does mean na matuto tayong magdasal with the heart of Christ. Katulad ng puso ng pagmamahal ni Kristo, ilagay ang pangangailangan ng iba bago ang ating mga sarili. For God doesn't want na tayo ay katulad ng mga tao na nabubuhay for only ourselves. Tinatawag tayo ng Diyos, my dear friends, to be people for others. And just as Jesus was sa hanggang ngayon, si Jesus ay para sa ating lahat. Kaya my dear friends, as we continue to reflect on today's gospel in today's days, siguro pwede natin gagawin ating mga sarili. Am I a person who prays only for myself? Or am I becoming a person of prayer for others? Jesus prayed